May apat po mga kapatid na uri ng tao na nakikinig po ng salita ng ating Panginoong Diyos. Hindi po lahat ng nakikinig ay nakakaunawa. Hindi po lahat ng nakikinig ay nakikinig talaga. May mga nakikinig mga kapatid na kung saan hindi po nila iniisip kung bakit sila nakikinig. At kailangan kapag tayo po ay nakikinig dapat ng salita ng Panginoon, dapat ini-expect po natin na dapat ay mayroon tayong matututunan. At mayroon po tayong dapat baguhin sa ating buhay. Kasi kung hindi po tayo willing magbago sa ating pakikinggan, ay mauuwi po sa wala ang ating pagsamba. May mga tao po mga kapatid, kahit ilang taon na po silang simba na simba, lingkod ng lingkod sa Panginoon, wala pong nagbabago sa kanilang karakter, sa kanilang mindset, sa kanilang mga pagkilos, sa kanilang pamumuhay, walang nagbabago. Miski sa kanilang personal na pagkakilala sa Diyos o debosyon, relasyon sa Panginoon, walang nagbabago. Bakit po mga kapatid? Yan po yung isa sa pag-aaralan natin sa maraming bagay. Okay? Ngayon po, wag po natin iaasa ang ating paglilingkod sa dami at unti. Kasi may mga tao po mga kapatid na hinuhusgahan ang kaligtasan at ang katotohanan base sa dami ng tao na nagsisimba sa isang simbahan. Iniisip nila kapag marami ang nagsisimba sa isang simbahang malaki, naroon ang tunay na Diyos, naroon ang tunay na kaligtasan. At kapag kakaunti po ang tao mga kapatid sa isang simbahan, hindi po siya iniisip ng tao na kung saan ay hindi ito ang katotohanan kasi kaunti sila. Alam niyo po mga kapatid, sa paghatol ng Panginoon, hindi po niya hatulan yung pangalan ng simbahan. Hahatulan po ng Diyos ang bawat isa sa atin. Kung ikaw po ay miyembro ng malaking simbahan, hahatulan ka ng Diyos. Kung miyembro ka ng maliit na simbahan, hahatulan ka pa rin ng Diyos. At ang paghatol ng Panginoon ay hindi po base sa dami. Na kung saan pag marami naroon ang kaligtasan, pag kaunti ay wala doon ang kaligtasan. Ang paghatol po ng Diyos ay matuwid. Hahatulan po tayo ng Diyos base sa ating mga ginawa, base sa ating mga pananalita, base sa ating buong pamumuhay. Kaya kahit nasa may malaking simbahan ka, kung hanggang ngayon ay nagdadrugs ka pa rin, wala pa rin ang kaligtasang matatamo para sa iyo. At kung ikaw naman ay nasa maliit na simbahan ka, ganun ka pa rin. Ang sama pa rin ang ugali mo, may bisyo ka pa rin, wala pa rin mga kapatid. Wala pa rin makakamit na kaligtasan. So ano po ang ibig kong sabihin? Sinasabi po ni Kristo sa Matthew chapter 7 verse 21 na hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. So sino po ang maliligtas? Ang maliligtas po ay ang sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. Amen. Sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya tigil-tigilan po natin ang pag-iisip, mga kapatid, na kasi ako gento ko eh. So gusto ko kayong prangkahin sa isang sitwasyon na kung saan kahit anong pangalan ng simbahan na pinangahawakan mo, sarado ka man dyan, nakalak man yan, hindi na magbabago, ito ang pananampalataya ko, ito ako, ito ang aming kinagisnan, dito ako namulat, ito ang aming buong angkan, ito kami, ito ang pangalan ng simbahan namin. Hanggat hindi nyo po ginagawa ang kalooban ng Panginoon, masama pa rin ang pamumuhay mo. Kahit nakasiksik ka dyan mga kapatid, hindi ka maililigtas ng reliyong sinisiksikan mo. Amen. Ang salita po ng Diyos mga kapatid, ito po ang magliligtas po sa atin. Hindi po ang pangalan ng relihiyon na kinabibilangan natin. Kung paano nating susundin pag sinabi ni Kristong huwag kang maglalasing, huwag kang gagawa mga kapatid ng bagay na masama, pag ikaw ay tumugon sa tawag ng Diyos sa araw na yan, kahit mahirap ka, kahit mayaman ka, matanda ka man mga kapatid o bata, nasa malaking church ka man o maliit, kapag yan po ay yung sinunod, ikaw po ay maliligtas. Kaya mga kapatid, tandaan niyo po ito. Huwag niyo pong ibase ang inyong kaligtasan
sa pangalan ng simbahan. Malulugi kayo dyan, mga kapatid. Dahil ang bawat simbahan, tatandaan niyo po, walang perpektong simbahan at walang perpektong pamunuan. Lahat po yan ay tao lang din na nagkakamali, na gaya mo. Kaya wag mong sasabihin na meron ako nakita na magandang simbahan. Tatandaan niyo po, bago ka pa lang, pag pumasok ka sa simbahan na yan. Pag tumagal ka na, mga kapatid, makikita mo ang bawat kasiraan ng simbahan. Pero tatandaan niyo, mga kapatid, hindi dahil sa simbahan ka naglilingkod. Naglingkod ka, mga kapatid, para sa Panginoon. At kung ano man ang makita mong kasiraan, mga kapatid, ilabas mo ang sarili mo dyan at tignan mo kung ano ang pinagagawa sa iyo ng Diyos. May pinagagawa po sa atin ang Diyos individual, mga kapatid. At wag po tayong masyadong umasa dito sa ating mga kapwa-tao, mga kapatid. Huwag niyo pong iasa ang inyong kaligtasan sa simbahan. Iasa niyo ang inyong kaligtasan, mga kapatid, sa pagsunod po sa kalooban ng ating Panginoon. Ngayon po, ang pag-aaralan po natin sa oras na ito ay pinamagatang ang manghahasik. Mark chapter 4, verse 1 hanggang 8, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. At dahil nagkatipon sa paligid niya ang napakaraming tao, siya'y sumakay at umupo sa isang bangkang nasa tubig. Nanatili naman ang mga tao sa dalampasigan. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. Ganito ang sinabi niya, "Makinig kayo, may isang magsasakang lumabas upang maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa batuhan. Bagamat kaunti lamang ang lupa roon, agad sumibol ang mga binhing iyon." Number 6, ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhasa'y hindi ito masyadong nag-ugat. May mga binhi namang nalaglag sa may damuhang matinik. Nang lumago ang mga damo, sinakal nito ang mga binhing tumubo, kaya't hindi nakapamunga ang mga binhi. At may mga binhi namang nalaglag sa matabang lupa. Ang mga ito ay tumubo, lumago, at namunga ng marami. May tig-tatlumpu, tig-60 at tig-100. Sinabi pa ni Jesus, "Makinig ang may pandinig." Meron daw pong 4 na klase ng tao na nakikinig po ng salita ng Diyos. Una po, ito daw po ay nasaboy, mga kapatid, doon nahulog sa wayside. Okay? Wayside po yan. Ngayon po, bakit po siya hindi tumubo? Tinuka daw po, mga kapatid, may mga ibon po, mga kapatid, na dumating, tinuka po at nawala po ang mga binhi. Ngayon po, mga kapatid, dito naman, ang mga binhi na ito ay nasa mga mabatong lugar. At sa mabato po, mga kapatid, hindi po yan malupa. Kaunting lupa lang po yan. At dahil sa kaunti po ang lupa, mga kapatid, umusbong siya, tumubo naman siya. Ngayon po, bakit po siya namatay? Dahil po sa matinding sikat ng araw at sa kakulangan po sa tinatawag po, mga kapatid, na lupa. At yan din po ay namatay. Sumunod po, mga kapatid, napunta daw ang mga binhi doon po sa mga damo na kung saan ay matitinik. Nung ito po ay tumutubo na, mas malago ang mga matinik na damo. Hindi po siya, mga kapatid, makatubo sa pagkakatubo na dapat ay mangyari sa kanya. Ngayon po, mga kapatid, halos na-overcome sa mga kapatid, no? Na lukob siya dyan, mga kapatid, ano? Hindi po siya nakapagbunga. Pero nandiyan siya. Tumubo naman siya, eh. Nga lang, mas marami itong mga tinik na mga damo. Ngayon po, mga kapatid, hindi rin siya nagbunga. Tumubo siya, pero tatandaan niyo po, mga kapatid, nandiyan siya. Sumunod naman, mga kapatid, may mga binhi na napunta po sa tinatawag na mabuting lupa. Mataba yung lupa, maganda yung lupa, talagang
tanimin sa mga kapatid. Ano? Ang nangyari po, yung binhi na yan ay tumubo at sa pagkakatubo, ang sabi ng Biblia, yan po ay namunga. At ang sabi, nung ito po ay namunga, may tagtatatlong po, may 6 na po at may 100. Ngayon mga kapatid, aalamin po natin, base po sa Biblia, ano po ba ang ibig iparating ng ating Panginoon? Kasi po, para po sa kaalaman po ng lahat, marami pong tao ang hindi nakaunawa sa talinhaga ng ating Panginoon. Kaya naman nagtanong po ang mga tao sa Kanya kung anong ibig sabihin at ito po ay Kanyang ipinaliwanag. Ang sabi po sa Mark chapter 4, verse 15. At ang mga binhing namang nalaglag sa daan ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos. Pagkarinig nila'y dumarating si Satanas at inaalis ang salitang inihasik sa kanila. Sabi daw dyan mga kapatid, ang binhi na yan sa wayside ay yung mga tao na kung saan napakinggan nila ang salita ng Diyos, ngunit hindi naman po nila naunawaan ng maigi. Hindi pumasok sa kanilang puso't kaisipan. At ang sabi, yung ibon po na tumuka dyan ay nagsisimboliko kay Satanas. Si Satanas po mga kapatid, ang kumuha ng salita ng Diyos sa kanila. Kaya may mga tao, mga kapatid, na kahit anong pakinig nila ng salita ng Diyos, hindi po sila nakakaunawa, hindi na nga sila tumubo, hindi pa sila nagbunga. At ito pa ang dapat niyong tandaan, hindi po sila nakapaglingkod sa Diyos. May mga tao po talaga, hindi po lahat ng tao nakikinig ay mananatili sa kanyang pinaniniwalaan at sa kanyang pinakikinggan. Sumunod po mga kapatid. Ang katulad ng mga binhing nalaglag sa batuhan ay ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at agad na tinatanggap ito ng may galak. Subalit hindi ito tumitimo sa kanila, kaya't hindi sila nagtatagal pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos, agad silang sumusuko. Okay. Sabi dyan, ito naman daw po yung mga tao na tinatanggap nila ang salita ng Diyos. Masaya nga sila eh. Nagagalak sila eh. May time pa nga yan, balik kayo dito, Bible study tayo. Ang saya-saya nila yan. Minsan naman sa simbahan, pabalik-balik yan sila, masaya sila. So sila po yung mga tao, mga kapatid, na tumatanggap ng salita ng Diyos na mayroong galak. Kaso po, ano po ang naging dahilan? Bakit po sila nawala, mga kapatid? Ang sabi po dyan, mga kapatid, dahil po sa kapighatian. Yung init po ng araw, mga kapatid, ay nagsisimboliko ng tinatawag na kapighatian o mga pag-uusig. Yung mga nangyayaring hindi magaganda sa buhay ng tao at yung mga pag-uusig, mga hindi magagandang pananalita na naririnig mo, nasa simbahan ka man o wala sa simbahan. Ikaw man ay inaatake ng iyong pamilya, simula lumipat ka dyan sa sa relihiyon mo na yan, nagkahirap-hirap tayo. Maraming mga sinisisi sa'yo. Ngayon po mga kapatid, ang sabi ng Biblia, yung init na yan, yun po yung nagsisimboliko nun, at ng mga pananalitang masasakit na maririnig mo. At ang sabi dyan mga kapatid, tumubo naman sila, kaya nga sila pabalik-balik sa simbahan eh. Pero dahil sa mga pagsubok sa buhay, mga kapatid, at dahil mga sa tinatawag na pag-uusig, sila po ay hindi nakapagpatuloy. Sige, subukan mo magsimba. Wala ka ng bahay na uuwian. Subukan mo magsimba, maghihiwalay na tayong dalawa. Subukan mong magsimba, kalimutan mo ng nanay mo ako o tatay mo ako. Subukan mong magsimba, tatanggalan kita ng trabaho, mga kapatid. Hindi sila makapagpatuloy. Pero masaya sila. Gusto nilang dumalo. Pero dahil yung mga bagay na nangyayari sa buhay nila, doon lalo sila, mga kapatid, dahil doon na-discourage sila, kaya hindi na po sila makapagpatuloy. Sa katapos-tapusan, sayang ang bautismo, sayang ang araw na kanilang iginugol sa paglilingkod, mawawala lang din naman pala sila. Ngayon po, sumunod po mga kapatid. Ito naman ang katulad ng mga binhing nalaglag sa may matitinik na halaman. Sila ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi
o kaya'y pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang mga salita ay nawawalan ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi ito nakakapamunga. Okay. Ang sabi naman po dito sa ikatlo, kung inyo pong makita, sila naman po ay tumubo talaga. Tumubo sila, natutunga sila eh. Baka nga yung iba dyan, nag-MC pa eh. Yung iba dyan, tumutugtog pa nga eh. Yung iba dyan, baka preacher pa. Yung iba dyan, baka worker, mga kapatid. Yung iba dyan, baka runner, hindi po runner ng, ng negatibo Sila yung naaasahan sa loob ng church. Pero, tatandaan nyo po, hindi porket naka-5 taon ka na sa church, ay matibay ka na. Amen. Hindi porket naka-10 taon ka, matibay ka na. May mga tao po, kahit 20 years, iniiwan ang kanilang pananampalataya. Dahil, ang sabi, dahil po sa mga alalahanin sa buhay. Ang rason po kung bakit hindi po sila makapamunga, bagamat tumubo na sila, ito pong mga humaharang sa kanilang mga damo na mga matitinik, kaya hindi po sila makausbong. Ito po ay naglalarawan ng sinasabi na pagsusumakit na ukol sa sanlibutan. Pag sinabing pagsusumakit, sa wikang English, cares of this world, o care of this world. Pag sinabing care of this world, ang kanilang isip, mga kapatid, ay napupuno ng mga bagay na pangsanlibutan. Ang kanilang isip ay nakafocus sa mga bagay na pangmundo. Ibig sabihin, ang kanilang pakialam ay wala sa gawain ng Diyos, kundi ang pakialam po nila ay nasa mundo. Marami silang gustong marating. Marami silang gustong mapatunayan. Marami silang, mga kapatid, na gustong makuha. May mga tao hindi makapaglingkod sa Panginoon. Gusto ko naman sana lumago na eh. Nagagamit na sa gawain eh. Malamang nag-evangelize pa nga eh. Pero ano pong nangyari? Dahil, mga kapatid, sa pagsusumakit ukol sa sanlibutan at daya ng kayamanan at ang mga pita ng iba pang mga bagay na nagsisipasok ang nagsisiinis sa salita at ito'y naging walang bunga. Ano po ang halimbawa? Maaaring nagagamit na po ang isang tao sa gawain ng Diyos. Maaaring nasa ministry na sa mga kapatid. Pero dahil sa pagsusumakit sa mundo, halimbawa, may mga pangarap pa po kasi akong gustong marating, pastor eh. Siguro po, iiwan ko muna ang gawaing ito. Itong Bible study ko sa ganitong lugar. Ibibigay ko muna kay brother ganito. Kasi may gusto ko po akong gawin. Naiintindihan naman po yun ng Panginoon eh. Alam ko may iintindihan niya. At meron din naman mga halimbawa, mga kapatid, na kung saan ay, sabi nga eh, daya ng kayamanan. Dahil may mga gusto siyang marating at mabili sa buhay, iniiwanan niya ang paglilingkod dahil sa pera. Maraming tao hindi makapaglingkod sa Panginoon kahit na sila po ay lumago na sila, wala nga lang bunga. Lumago na po sila. Pero dumadating sa punto, mga kapatid, nawawala po sila sa paglilingkod sa Panginoon dahil po sa mga pangangailangan sa buhay. Na nalimutan niya na sinasabi ng Biblia, ang Diyos ang aking pastol at hindi na ako mangangailangan. Ibig sabihin, kung ang isang mananampalataya ay naniniwala talaga sa Panginoon, dapat naiintindihan niya na ang Diyos ang magsusupply ng pangangailangan niya. Subalit ang nangyari, mga kapatid, habang naglilingkod sa Panginoon, mas matimbang ang mga pangangailangan niya sa buhay. At yung sinasabi, mga kapatid, na ang mga pita sa ibang mga bagay na nagsisipasok. Ito po yung mga reasoning ng tao. Mga dahilan ng tao ba't hindi siya makapaglingkod. Hindi siya makadalo sa gawain. Hindi niya maibigay ng buong-buo ang kanyang buhay. Bakit ba ayaw mo ikaw maglingkod? Bakit ba ayaw mo umatin? Nag-aaral pa kasi ako eh. Alam niyo, mga kapatid, kapag naiintindihan niyo ang salitang paglilingkod at pagmamahal sa Diyos, walang ibang pinakamatimbang sa iyo kahit ang pag-aaral mo na napakahalaga. Alam mong mas mahalaga ang Diyos sa buhay mo. Ang daming rason
Ang daming pumapasok na rason sa puso't isip ng tao. Hindi po ako makapaglingkod sa Panginoon eh. Ay hindi po ako makapag-search ngayon. Bakit ika? Ang dami kong labahan. May Lunes ka, may Martes hanggang Sabado. Hindi ka makapaglingkod sa Panginoon. Bakit ika? Gustong-gusto ko naman kasi hindi ko maiwan ang bisyo ko eh. Hindi ko maiwan ang pagsasabong ko. Pero gustong-gusto ko magsimba. Nararamdaman ko ang Panginoon. So ang daming mga kadahilanan. So ngayon, mga kapatid, tatandaan niyo po ha, titingnan po natin kung alin po kayo rito. Kailangan mag-reflect ito sa atin mga kapatid, pero bago yan, ano po ang nangyari doon sa dulo, sister? Ito naman ang katulad ng mga binhing na laglag sa matabang lupa. Sila ang mga taong nakikinig at tumatanggap ng salita ng Diyos at namumunga ng masagana. May tigta-30, may tiga-60 at may tag-100. May dalawang bagay po rito na kailangan nating mapansin. Ang sabi diyan mga kapatid, sila po yung mga taong nakikinig at tumatanggap. Alam niyo po, mayroon po mga taong nakikinig pero sumasalang. Nakikinig pero ayaw tanggapin. Kahit alam nilang tama ang aral, hindi kayang tanggapin. Paano po ba natin malalaman pag ayaw tanggapin ng tao ang aral? Hindi mo makikitang isinasagawa sa kanilang buhay. Kaya mga kapatid, tatandaan niyo po, sa pakikinig ng salita ng Diyos, hindi lang bang po makikinig kayo, kailangan po nating tanggapin. Kasi kung hindi po natin kayang tanggapin ang katotohanan, mga kapatid, at yan ay sinasalag natin, saan po kaya natin siya pwede ibalik? Kasi ang pinag-uusapan dito, nakikinig at tumatanggap. Yun yung nagbubunga. Pero kung yung nakikinig ayaw tanggapin, saan natin siya pwede ihanay dito? Pwede natin silang ilagay dito. Marami silang kadahilanan. Ano po ba mga kapatid yung inihalimbawa dyan? Bakit hindi sila nagbubunga? Pakinggan nyo na maigi mga kapatid ha. Ito yung rason. Una, pagsusumakit ukol sa sanlibutan. Yun yung unang sintomas. Ang dami nilang gustong marating, makuha sa buhay o makamit. Marami silang gustong achievement na makuha sa labas. Hindi sila makapaglingkod kasi may taping siya. Wala na siyang panahon sa Panginoon. Okay? Sumunod mga kapatid, ang daya ng kayamanan ng sanlibutan dahil sa pera, kaya hindi makapaglingkod. Sumunod mga kapatid, at ang mga pita sa ibang mga bagay na nagsisipasok, ang nagsisiinis sa salita, at ito'y nagiging walang bunga. Ito po yung mga reasoning. Daming rason, mga kapatid. Ang daming question. Samantalang nung umpisa pa lang naglilingkod sila, okay naman sila. Pero later on, mga kapatid, nawawala na sila. At ito pinakamalala. Feeling nila, nagbubunga sila. Pero ang totoo, ang daming sumasakop sa kanila kung ba't di sila makapagbunga. Maaaring galit, maaaring mga hinanakit o etc. Mga kapatid, kayamanan, gusto mong kumita ng pera, hindi ka na makapaglingkod sa Panginoon dahil malakas ang lingkod, hindi ka na maglilingkod sa Panginoon o isasantabi mo ang paglilingkod sa Panginoon. So dito po, ang mga tumutubo po at nagbubunga ay ang mga tao na kung saan nakikinig at tinatanggap. At kapag tinanggap niyo po ang salita ng Diyos na inyong napakikinggan, yan po mga kapatid ay tutubo at lalago. Ang salita ng Diyos mga kapatid ay nagsisimboliko ng binhi. Itong sinasalita ko sa inyo na salita ng Diyos, sumasaboy na ito sa inyo ngayon. Hindi nyo lang napapansin. Napakikinggan po ninyo ngayon at tignan na lamang po ninyo kung alin po kayo sa apat. Kapag kayo ay mga tao na nasa wayside, hindi po ako magtataka na ito po yung one time. Napakinggan, hindi mo na sila makikitang maglilingkod ulit. Doon po sa pangalawa mga kapatid, nag-ugat naman, pero hindi rin po nagtagal. Kaya nga mga kapatid, dapat nating maintindihan at suriin ang ating sarili, ano ba ang nagiging dahilan kung bakit ka nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos? Kasi kung ang dahilan mo, mga kapatid, ay dahil meron kang inaasahan na tao, meron kang nagugustuhan na tao, kapag hindi ka niyang gusto, hindi ka na magsisimba. Kapag pinaasa ka ng maraming mga bagay at hindi mo yun nakuha, hindi ka na magsisimba. Kaya nga kailangan natin maintindihan ngayon pa lang, ano ba ang pinag-uugatan? Bakit mo gustong magsimba at maglingkod?
At kung ikaw ay nandito para mag-observe lang, at after nito mga kapatid ay hindi ka na magpapatuloy, tingnan nyo na lamang ang inyong mga sarili kung saan kayo dyan. Kasi ang tunay na tupa ng Diyos mga kapatid, magpapatuloy po yan sa paglilingkod sa Panginoon. Kahit anong mangyari, magpapatuloy po yan. Bago tayo magtapos, kayo na po ang humatol sa inyong mga sarili. Alin ba ako sa mga nabanggit? Anong uri ba ako ng lupa? Alam nyo, sa paglilingkod sa Panginoon, hindi po pinagbabasihan ang isa lamang lesson. May mga tao talaga na nagiging 30 dahil hindi ganun ka-active, pero nagpapatuloy. Sabi ko nga, kahit pa unti-unti, lakad lang, tuloy-tuloy lang mga kapatid, at least ikaw ay nagkakabunga. Kahit na, halimbawa, Bible study lang talaga ang kaya mong atinan, dahil busy ka, dahil may pasok din ang linggo mo, basta nagpapatuloy ka mga kapatid, may bunga ka, hindi ka mawawala ng bunga mga kapatid. Magkakabunga ka. I-encourage ko ang bawat isa sa atin mga kapatid. Although hindi masama, basta lahat tayo ay magbunga. Kahit 30 o 60, 100. Pero kung pipili ka na lang din naman, 100 na natin mga kapatid. Nang sa ganun ay makasigurado po tayo na tayo po ay nagbubunga. Amen? Kaya sa oras ito mga kapatid, kayo pong nakakaalam kung alin po kayo dyan. Kung kayo po ay ito, mamamatay kayo ng naglilingkod sa Diyos. Hindi po yan pang 5 taon lang na maglilingkod ka sa Diyos. Ito pong mga taong ito, 2 bagay ang dapat niyong tandaan. May hula sa Biblia o may pangako ang Diyos, babalik siya at kukunin niya tayo. Ngayon, pagbalik ng Diyos, kung buhay pa tayo, no, mabuti. Hindi ka namatay. Pero kapag ka hindi pa rin bumabalik ang Diyos, umabot na tayo ng katandaan, naglilingkod ka pa rin, hanggang namatay ka, naglilingkod ka mga kapatid, ikaw ito. Pero kung ikaw, naglilingkod ngayon, after 10 years, hindi ka na maglilingkod, hindi ikaw ito, baka ito ka. Hindi ka na naglingkod kasi dami mong alalahanin sa buhay. Kaya sa oras ito mga kapatid, let us all stand. At naman ang salita ng Diyos ay nagbigay po sa atin ng karunungan at pagkaunawa. Purihin po natin ang ating Diyos.